Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 11, 2024 at tayo po ay nasa ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa unang aklat ng mga hari, chapter 19 verses 4 to 8. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito. Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Pagkatapos nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ng isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli, ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalibit siya uli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ang lalakarin mo. Kumain nga siya uli at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkain iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo ng linggo. Marami po sa inyo ang pagod. Marami sa inyo ang nagtrabaho mula Lunes hanggang Sabado, yung iba nga po, no, kahit linggo ay nagtatrabaho pa. Marami po sa inyo, mga nasa abroad, mga OFW, talagang napakahalaga ng araw ng linggo dahil ito yung nagiging day off, no, ng karamihan, lalo na sa mga pagdating sa mga domestic helper natin. No, at talagang nakakapagod. At dumating na rin ba kayo sa punto na sa sobrang pagod ninyo, sa sobrang dami ng inyong ginagawa ay yung mga nasasabi ninyo, gusto nyo na rin mamatay. Kasi isa ito sa mga nasabi, no, ni Elias sa kanya pong kumbaga sa kapaguran, no, na kanyang, o sa hirap din siguro ng kanyang nararanasan o ginagawa dahil bilang isang propeta ay hindi ito madali. No? Maraming tao ang nagagalit. Maraming tao ang nami-misinterpret at maraming tao ang umaabot sa punto na gusto siyang patayin. At dahil dito, kaya nasabi ni Elias, no, na gusto niya nang mamatay, na sana kunin na siya ng Diyos. So pwede rin na maunawaan natin, no, at maintindihan natin yung kanyang sitwasyon. Pero ang ginawa ng Diyos, siya po ay pinatulog, siya ay pinakain, at pinainom, at natulog ulit. At pagkatapos kumain, pagkatapos na uminom, bumalik yung kanyang lakas at nagbalik siya sa kanyang paglalakbay. Sabi dito, sa tulong ng pagkain, naglakbay siya ng 40 araw at 40 gabi. So, mga kapatid, maganda na siguro sa puntong ito, lalo na yung sinabi ko kanina na sa mga pagod na, sa may mga mabibigat na dalahin, okay lang huminto. Okay lang po. Mahalaga din yun, no, na ikaw ay nagpapahinga kasi kapag ang isang taong gutom ay hindi nakakapag-isip ng tama. No? Kasi ito nga yung sa halimbawa ni Elias, dahil sa kanyang gutom ay naisip niya na mamatay na lang siya. Kaya nga, ano ang sagot sa kagutuman? Pahinga, kumain, matulog. Para na sa ganun mas maging malinaw ang ating isipan sa bawat paggising natin. Pero siyempre, higit pa ito sa pagkain pisikal, no? Yung nais na ituro sa atin na napakahalaga. Unang-una, siyempre, no, mahalaga na nagpapahinga ka. Pangalawa, mahalaga na kumakain ka. Hindi ka basta tatrabaho lang at mapapagod. No? Kailangan mong kumain. Pero mayroon isang pagkain, no, na kailangan natin tanggapin. Ito yung pagkain na iniaalok ng Diyos sa atin. Kaya nga dito, di ba, sabi po,
Dumating ang anghel at siya ay binigyan ng tinapay, binigyan ng tubig. Ito yung pagkain na binibigay ng Diyos sa atin. Kasi kahit kung mapapansin niyo po, kahit na kumakain tayo na masasarap, no, yung mga inaalok ng mundo na pagkain, kahit napakamahal pa niyan, pagkatapos natin kainin ay nandoon pa rin, no? Yung kagutuman na hindi natin matukoy-tukoy. Nandun pa rin yung kapaguran natin. Kahit na nag-out of town ka na, nag-staycation ka na, nagbakasyon ka sa ibang bansa, pero pagbalik ay pagod pa rin. So, meron talagang pagkain na nararapat natin tanggapin. At yan yung binibigay ng Diyos. Sa bawat pagdalo natin sa misa, sa bawat pagtanggap natin ng komunyon, yan yung pagkain na talagang kailangan natin sa buong linggo. Yung pagkain na magbibigay sa ating ng lakas, magbibigay sa atin ng kaliwanagan ng ating isip, para nang sa ganun ay magpatuloy tayo sa ating pong paglalakbay habang ginagawa natin yung mga responsibilidad natin na nakaatang sa ating mga balikat. Kung wala ang pagkain na binibigay ng Diyos sa buhay natin, sa katawan natin, mapapagod lang tayo, malilito lang tayo, maguguluhan lang tayo, at pakiramdam natin ay aping-api tayo at kawawang-kawawa tayo. Kaya nawa po, muli mapaalalahanan tayo ng kahalagahan ng ating pong pagtungo sa bawat misa. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.